What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin si Madam Harlika. Grabe na talaga ang nangyayari pagdating sa larong politiko sa ating bansa mga kababayan. Nakaya na nila ngayong bilhin ang isang tao upang maipasa ang mga reklamo o sigaw ng taong bayan. Paano ba naman kasi sa sobrang kapalpakan di umano ni BBM sa pagiging DA Secretary ay maraming magsasaka at consumers ang nawalang gana sa kanya. Kung kaya naman ang plano niya kumuha ng tao at iluklok sa posisyon upang sa kanya ipatang ang mga kabulustugan na nangyayari sa DA. At isa na nga rito ang mga smuggling cases na kanilang pilit na itinatago di umano. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana nakalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no, mga kababayan, sobra-sobra na talaga ang mga kawatan sa Pilipinas. At pasama ng pasama ang mga nangyayari di umano sa ating bansa. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Before tayo mag-vlog, chinek ko kung nagdaldal na ba si Kuting na i-appoint niya ang bago niyang DA Secretary. Let's talk about him later. So, gusto ko lang maipakita sa inyo na ang dahilan kaya niya papalitan para mag-control, damage control sa sentimiento ng taong bayan. Alright, sa galit ng taong bayan dahil nga sa sobrang bonggang-bonggang bumagsak ang tiwala ng taong bayan sa kanila because of involvement ni Lisa Smug sa smuggling. Not only involvement, they are part of it. That's their freaking business. Okay? So ngayon, dahil nag-iisip sila, tangina, hindi na tayo umubra dito kay Maharlika. Kahit anong bayad natin sa ating mga taga-trolls sa mga attack dogs natin, mga dugyot natin, hindi natitinag, di ba? Sinumulan nila sa credit card to discredit me. But look at you now. Instead na 10,000 ang nanonood, 50,000, 60,000, and millions and millions of viewers tayo ngayon. So, pangalawa, ano ba ang itinira nila? Yun na naman credit card at yung tanim address, o 'di ba? Tanim kaso. So yan ang tinira ni Lisa. Si Lisa lihat ang behind niyan kasi nga apektado sila. Dahil effective ang katotohanan, kasi sabi ko nga sa inyo palangga, hindi ko naman to kayang i-expose sa inyo kung wala tayong mga angels na puting ahas. So we owe a lot from this puting ahas. Kasi kahit paano, isinasa kripisyo din nila ang kanilang buhay. Kasi pag nalaman ni Liza Ahas na sila ay yun na puting ahas natin, ipapagurgur niya yan. Parang baka ma-persilapid, di ba? Sabi nga ni Bagong Lipunan, baka ma-persified. Alright, bagong kasabwat ito. Sino attach? Okay, napag-alaman natin na ay papalit, di umano pa lang kasi hindi pa nga nila napopronounce. Di ba? Di ba? Ano pa lang to, kumbaga, siyempre sino ba ang dapat magkaroon ng official announcement? Hindi naman si Maharlika. 'Di ba? Ang official dapat na mag-announce si Kuting. All right. So ngayon ililigwakin ni Kuting ang kanyang sarili, mga kaibigan, para palitan ang pangalan niya ay isang talagang business tycoon and namayagpag ang negosyo sa larangan din, connected din sa agricultural business ang kanilang mga produkto. Walang iba kundi si Francisco or Kiko Laurel. Ito, nandito yung kanyang, natin yung kanyang ahensya. Ang kanyang negosyo, right? Right. Ang kanyang negosyo ay, ayon sa ating puting ahas, siya ay CEO ng Frabel. How do you read it? Frabel, or Frabel? Frabel or whatsoever. So ngayon, mga kaibigan, siya daw ang ipapalit, ayon sa ating puting ahas, ang ipapalit ni Kuting, si Francisco Chu Laurel Jr. Siya ay Chief Executive Officer ng Frabel Group. Alright? So ano-ano yung mga negosyo niya? So ni-research natin. Based dito sa bio niya, sabi dito, Francisco Chu or Francisco Kiko Laurel Jr. has worked in the fishing seafood processing. Fishing. Connection? May connection ang kanyang negosyo sa agrikultura. Mga isda. Hawak yan ng agriculture. So papasok na naman yan ang tingining
conflict of interest, darling. Let's talk about conflict of interest later. Tuloy natin ang kanyang bio. Okay, siya ay ang kanyang business, sabi dito, has worked in the fishing, seafood processing, and aquaculture industry for the last 28 years and is currently also the president of Frabil Fishing Corporation, one of the largest seafood company in the Philippines and Asia Pacific. So, may negosyo sa buong Asia. Okay? He holds position in various ventures in the food industry and allied services in Vietnam, Indonesia, Singapore, China, Japan, South Africa, Papua New Guinea, and the Solomon Islands. Sabi dito, sa kanyang bio, Mr. Chu has been a resource speaker in various World Tuna Conference since 1966 up to the present, and was also a panelist in the Coral Triangle Initiative hosted by National Geographic Society. Educated in the Philippines with a degree in computer science in University of Santo Tomas, and is currently also affiliated as director with other organizations such as Organization for the Promotion of Responsible Tuna Fisheries, Bangus Council of the Philippines. May mga Bangus Council pala, no? Pulburon Council, si Kuting ang pinuno. Si Lisa, di ba? Pulburon. Pangangamkam Council. O, ayan. Inter-Island Deep Sea Fishing Associations, World Tuna First Senior Organization, and was past president of the Confederation of Philippine Tuna Industry. Okay. Ngayon, sino ito? Actually, hindi ko siya kilala. Okay? Ngayon kilalanin natin siya. Okay, ang negosyo nila ay nagsimula pa noong 1966. So tinignan ko, ang dami nilang produkto. Ang ganda naman ng company. They have like 5,000 yung kumpanya nitong na i-appoint pa lang ni Kuting na si Kiko Chu Laurel ay talaga CEO nga ng isang malaking kumpanya dyan sa Pilipinas. So ngayon, na nagbibigay din ng trabaho, syempre, sa kanya mga empleyado. Like, I think, based dito sa kanilang profile, meron silang 5,000 employees. And that's good. Diba? Nakakabigay siya ng trabaho sa ating bayan. But, okay, ang kanyang mga produkto, tignan natin. Okay? So, meron sila palang mga hotdog, chicken, lahat. Combo pack, chuchu, hotdog, yummy cheese dogs. Lahat ng mga agricultural products, meron siya. Longganisa, baboy, di ba? Mga hog racing, kasali lahat yan. Kasi kung may baboy, manok, itik, arikitik-itik, lahat meron sila. Di ba, mga palangga? So, ano ito? Ano itong mga eksena, mga palangga? Okay. Ano ang dapat kailangan malaman ng taong bayan? Well, mga kababayan, hindi ba dapat ang isang hinahawakan na posisyon, okay, ng isang agriculture secretary, kung siya ay matutuloy na i-pronounce, ipalit ni Kuting sa kanyang sarili dahil panakibutas ayon sa ating puting ahas si Kiko Chu para pagtakpan ang galit ng taong bayan dahil nga, di ba, galit ang taong bayan na hindi na kayang i-manage ni Kuting ang bansa bilang isang presidente, nakuha pa niyang maging DA secretary na dyan ngayon ang sentro ng kapalpakan. Right? Ang pagtaas ng bigas, sibuyas, lahat, sili, lahat, andyan nakasentro sa kanya. So para maibsan, mahimasmasan kayo at medyo parang pampalubag loob, mga ganyan. Parang, meron naman palang, hindi naman pala forever si Kuting. So ang kanyang kaibigan na si Francisco Chu ay ilalagay niya dyan sa DA. Again, kalat na po ito sa mainstream media, pero baka after nating pinasabog ng junganga ako dito, baka bawiin na naman ni Lisa na kailangan sabihin natin, si Marlica fake news. Nako, palitan natin, wag na yung si Kiko Chu, maghanap tayo ng iba. But ano yung dapat natin pag-usapan? Mga kaibigan, conflict of interest. Biro mo ang mga produkto niya, mga isda, di ba? Mga baboy, manok, itik, arikitik-itik, sabi ko nga. So saan papasok ang conflict of interest? Siyempre, kapag siya ay DA secretary, siyempre may importation, may exportation. Yung mga pagbibigay ng mga permit, di ba? Permit
Let's say for example, definitely may mga nagtatransact siya sa Asia Pacific. So may importation, may import and export. 'Di ba? Mag-export siya ng produkto niya kasi nag-export siya dito sa Amerika, nabasa ko sa profile. At the same time, nag-import din siya ng whatever materials na gagamitin nila sa mga heavy equipments for their business. So conflict of interest kasi siya na kung siya ang magiging DA secretary, mga palangga, kung anong pangangailangan ng kanyang kumpanya in terms of agricultural equipments. Instead, in terms of importation ng mga, let's say, feeds, abono or whatever. Kasi, di ba yung abono? Yeah, pwede. Okay? Hindi ko pa alam. For sure, may mga food products pa siya. Tingnan natin ang kanyang produkto. Okay? Tingnan ko lang. So, nakikita ko lang mga hotdog. Okay? Alright, mga products. Tingnan natin yung products niya. The market products siya. Tingnan ko lang. Okay. Fish, combo, eklabush. So, more on mga package or mga packed foods. May bangus, may shrimp, at kung ano-ano pang mga anik-anik. Wala ako nakitang mga like rice or mga root crops. Meron. Ayan, meron siyang potato chips. Di ba? May potato chips siya palangga. So, pasok sa agrikultura. Alright? Ang kanyang negosyo. So, mga palangga, isa yan sa tinitignan natin na hindi natin ng ating gobyerno, hindi ka dapat nag-a-appoint sa isang nasa batas yan. Hindi ko lang kayang basahin ngayon dahil di ako ready, okay? But definitely, kung may mga abogado yun, you can search it. But definitely, nasa guidelines siya ng ating batas na ang isang sekretary ng DA dapat walang conflict of interest sa kanyang pinamumunuang ahensya. Sinabi ko na kanina, export, import, wala nang kahirap-hirap yan palangga. Wala nang check and balance. Kasi kung siya ang may-ari, ay siya ang boss ng DA, siya ang maging DA secretary, hindi na dadaan pagtingin niya pa lang, okay, Frabel, check, approve, da. So, sino ang sinerbisyuhan nitong taong ito na i-appoint niya at ni Kuting? Kaninong interest? Definitely, it's not the public's interest. Hindi interest ng magsasaka, hindi interest ng mangingisda, hindi interest ng Filipino people, kundi interest ng isang kaibigang may hawak ng malaking negosyo, mga palangka. Di ba, as president o as DA secretary, duty bound yan. Di ba? Duty ninyo sa taong bayan na palaguin ang ekonomiya. But this time, sa nakikita natin, pinapalago na ni Kuting ang sarili niya at ang kanyang mga kaibigan. Inuunahan na natin kasi ang dami pang sikot-sikot ang buwaka ng Genemis Kalat na sa mainstream media. Alam na ayaw pa ibuga. Di binuga ko na. Diba, mga kaibigan? Wow! Ano masasabi niyo dyan? The fact na si Kuting ng Norte bilang mismo DA Secretary, tanginan niya. Conflict of interest, not only that, smuggler's interest, hoarder's interest. Palo ang taong bayan dito palangga. Win-win sila. Win-win sa smuggling, win-win sa lahat ng pagnanakaw, lose-lose naman ang Pilipino. Wake up, Filipino people. Wake up. Nakakasuklam, nakakasuka ang ginagawa ng gobyernong ito. Sabi ni Gretch21, Frabel, I remember the name. I used to deliver rice. One of their warehouses way back in 1998 when I was still a truck driver in Manila. North and South Harbor. Malaki na sila ngayon, Gretch21. Okay. Reading ka sa bangis ng Intel mo, sabi ni Dance. Syempre, maraming buwisit sa kay Kuting. Fishing magnet of the Philippines. Yeah, maganda ang negosyo nila. Pero ang sa akin lang, mayaman na yan Bakit hindi ka kumuha ng isang may alam sa agrikultura, pero walang conflict of interest? Imagine mo, ang laki-laki na ng business, multi-million dollar business. Tapos, ang kanyang hahawakan pa lang, kasi nga hindi pa na-announce ni Kuting, ay ang agrikultura, pasok lahat ng negosyo niya. Isda,
'Di ba? Kamote, patatas, bigas, at kung ano-ano pa. Pasok sa banga. So, wala talagang kahiyan 'tong mga hinayupak na ito, mga palangga. The fact na, well, you know what? Actually, kung tutuusin, if you compare sa pakikipagkalakalan, 'di ba? Sa pakipagkalakalan ni Lisa Smugs at ni Kuting, mismo sa pagsasmuggle nila, mismo sila ang smuggler, dapat kumbaga, pare-pareho lang 'to. Pareho lang, mag-a-assign sila ng isang tao na ang negosyo ay gano'n din. Kaya nga sabi ko later on, kung ipupuslit nila, kasi mahilig sila pumuslit ipuslit nila ang mga